border. Ay mga puro, ano na lang si bossing, papatiket na lang. May driver na lumabas. Masikip yung area mga puro. Tapos marami pang illegally parked vehicles. Good morning Officer Santa Cruz, Saludo TFTTM. Ito kantong-kanto mga puro. Ayun na pa yan, ayun na pa nun. Oo, kanina pa. Hoy! Hoy! Tagal na po yun. Itutulak na namin dito kami. Lagi na, tutulak yun na, tutulak. Hindi, doon na namin nalagay sa bahay. Oo, doon namin papasok namin sa bahay. Yun ang kasi mapakatagal na yun. Kaya nga siya, na-flat kasi yan. Kakaano lang yan, dito lang pinapark boss kasi nakagawa. Hindi ba pwede dito i-park eh? Oo nga. Walang tulugan. Pwede tayong magre-rescue ulit. Lalangoy tayo sa bagong silangan. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. Baka may susarot ka. Shoutout boss. Ingat kay Papa Pau. Alright, thank you bossing, ingat. God bless you. Purong pagmamahal boss. Salamat boss. Ingat po. Thank you. So guys, dito tayo ngayon sa Lungsod Quezon at nabigyan tayo ng chance makasama. Itatakel ni Officer Cortez with regards sa SP 1444 City Ordinance ng Quezon City Traffic Management Training. Sila yung mga traffic personnels ng bawat barangay, ano? Iba't ibang barangay po yan. Marami tayong matututunan ngayon. Let's go share natin sa inyo. Introducing our graduate of BS Criminology at Manuel L. Quezon University. He is a licensed criminologist and has been in service. He has been in service for 6 years in government. Presently, he is the officer in charge of Enforcement Section for Administrative Affairs. Ladies and gentlemen, let us all welcome Traffic Operation Officer 1, Sir Alan Cortez. Good afternoon po ulit. Ako po si Officer Cortez sa Enforcement Section po. Kami po dumadating po lahat ng complaint ninyo. Hotline 888, barangay, o walk-in complaint man yan, phone-in complaint man yan, sa akin po lahat dumadaan yung papelis nun. So ano po ba topic natin today? SP 1444 Series of 2004. An ordinance creating the Traffic Management Code of Quezon City. Ano po ba yung SP? Sino po ba nakakaano ng SP? Sanggunian, Panglusod. Dapat alam natin to kasi pag meron na tayong issue na OBR ticket o Ordinance Violations Receipt, dapat alam natin yung nakapaloob dito sa Traffic Management Code ng Quezon City. Dahil ito magiging Biblia natin. Yung SP 1444 Series of 2004. Whether national or local classification. Ano po ba ibig sabihin yan? Pwede rin po i-apply ang SP 1444 sa national road as long as napasok po siya sa ating area of jurisdiction. Exemption for emergency vehicle requirement. Ano ba yung exemption? Must be on a sounding siren bell or repeater horn. Allowed to be the following. Ano po ba yung pwede nilang gawin? Diba? Basta traffic control signal display and red amber. Ibig sabihin, kahit naka-red po, pwede sila dumiretso. As long as na emergency yung kanilang lakad. Paano ba natin sila ma-identify na emergency? Naka-ilaw yung kanilang blinker, di ba? Tapos, naka-sirene.
So yun po yung identify as a emergency vehicle. Driving in any direction, any part of the road. Pwede po silang sumalubong, counterflow, as long as na kailangan po ng kanilang servisyo. Doon kung talagang emergency po talaga yung kanilang kakay. Stop, leaving, waiting, and parking the vehicle any place at any time. Pwede silang huminto, pwede silang pag-park, di ba? Pero, as long as na may karga or may kailangan silang tulungan. Exceed the speed limit. Type ng emergency vehicle. Ambulansya, patrol car, fire truck. Ngayon, intersection. Si ambu, si police, si fire truck. Tatlong yan. Sino po mas may priority sa daan? Ambu. Sige po, taas po ang kamay yung may priority sa daan na sumasabi ng ambulansya. Police car, fire truck. Fire truck. Dalawa lang. Bakit ambulansya ang may priority sa daan? 50-50 na. 50-50 na. Na-stroke. Nahirapan huminga. Tama po. Tama po lahat ng sinabi nyo. Kasi ang ambulansya, sakay po niyan, talagang mga dadalhin po sa ospital. Pero para po sa inyong kaalaman, mas may priority po ang fire truck. Bakit po? When life and property in danger, mas marami pong masisave sa fire truck. Bakit? Pag nasunog ba ang bahay, ilang tao po ang nandun? Marami. Ano pa? Bukod doon, maraming ari-arian na masisira. Diba? Marami pong madadamay. Lahat po yung priority sa daan. Pero, pag po tayo malilito, lalo na pag nagkasalubong sila sa intersection. Lalain na lang natin sila. O, padaanin nyo muna to si fire truck bago to si ambulance. Diba? Kasi isa lang naman ang sakay niyan eh. Isa lang, isang tao lang. Ito, ilang ari-arian na pwede nitong isalba at buhay. Diba? Direction and interference with the traffic control item. Ano po ba ibig sabihin yan? No person shall except when duly authorized by the proper authority. Ang ibig sabihin po niyan, ito po, imitation or similar to traffic control sign or item. Pag-i-imitate po ng traffic sign o yung paglalagay ng unauthorized sign. Sino lang po ba ang proper authority para maglagay ng mga traffic sign? Local government, DPWH, MMDA. Yan po ang mga allowed po na maglagay ng mga traffic sign at mag-ayos din po ng lane markings. Mga naglalagay na ng pintura, naglalagay ng no parking sign na hindi naman authorized, bawal po yun. Maliwanag po, ma'am and sir. Baka mamaya nagkaroon ka ng panikit, may naglagay lang ng no parking, tinikitan mo na. Marami po dito, sir, bollard. Diba? Bollard, nakalagay no parking, private property. Dahil nakalagay doon no parking, tinikitan nyo na. Mali po yun. 5 days po yan or indefinite suspension pa sa inyong booklet. At 3 days seminar na naman po yan. Diba po? Kaya dapat doon lang tayo sa authorized signage. Malalaman natin kung ano po yung mga authorized signage. No entry, oh. No entry. Tapos, di ba? Pinasok pa rin. Sabi siya, sir, di ko nakita, pasensya ka na. Pag di mo na pagbigyan, parang di ka naman tao. Ngayon, nakikiusap sa yung tao, ganyan-ganyan, hindi mo pagbigyan. Di ba? Samantalang, hindi naman nagkulang ang naglagay na nga ng sign, di ba? Dapat sundin nila. Di ba? Sundin nila yung mga sign. Kasi bakit? Bakit kailangan sundin yung mga sign? Para maiwasan natin yung traffic accident. Di ba? Pagtapos po ng seminar na to, wala na po kami maririnig sa inyo na stoplight. Hindi po stoplight po ang tawag yan. Traffic signal light. May nakalagay no entry for PUJ, taxi, bus, no entry for truck, no entry for tricycle. May specific po na nakasulat. Mga truck na yan, dito sa atin,
Pag may sign na no entry, minsan nag-a-apply po sila ng permit. Permit to pass. So hanapan nyo sila ng permit. Hanapan nyo sila ng permit na allowed silang mag-pass. Kasi meron time talaga na hindi natin maiwasan na dyan yung delivery nila. Dyan yung warehouse nila na pagdi-deliveran. Saan natin sila pararaanin? So ina-apply po yun. Pwede ko po yan pa-stopin. Basta may nagta-traffic po sa gitna. May nagkakandak po ng traffic direction and control. Kasi po, bakit? Kasi po, mas may knowledge po ang tao. Kasi po ito, ano na yan synchronize na po yan naka-program na po yan. Unlike po natin, pag tayo nakatayo dito, yun nga, gaya nga sabi ko, puno to, pwede mo face na face. Pwede ka magpagaw sa kabila. Diba po? So, baka mamaya kasi, may driver na gano'n na, nakatayo ka dyan. Pinito mo ko, naka-green pa, ganyan-ganyan. Diba? Galit na galit yun. Diba? May gano'n. Pero kasi hindi nila alam na tayo ang mas may, mando dyan. Hindi po ang ino. Diba? Example, may aksidente rito. May aksidente rito. Ay may nakalagay, no left turn. No left turn. Pwede ka ba magpakaliwa? Diba? Pwede. Yun na present mo. Na ikaw yung nagda-guide. Diba? Kasi, hindi ka pwede magpadiretso eh. Ano mangyayari pag hindi mo pinagalaw yung ano mo? Ahaba po yan. Magbubuhol-buhol po yan. Kasi magkakaroon lalo ng problema. Unlike kung nag-initiative ka na pakaliway ko rito, paikutin ko sa kabilang kanto, palabasin ko rin. Diba? Gina-guide mo sila. Pwede po yun. Dinidisregard mo po yung mga. Yes, basta po may nag-a-assist. Ang bawal lang kung wala nag-a-assist, diba? Kung may nag-guide, pwede po yun. Pero kung wala nag-guide, bawal. What is up guys? Babaw here, purong pagmamahal mga puro. Paina Corner, Saling Street, Lungsod, Quezon. Batihing Mayora Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Mga puro, kasama namin PFTTM, Officer Cortez, Officer Baguio, and Officer Magyari. At ang MMDA seated 1, Officer Martin, ang ating mga team leader guys. Big shoutout sa ating hepe ng PFTTM, Sir Dexter Cardenas. Mga puro, araw natin, Thursday, September 8, 2022. May nakita tayo dito, isang SUV umaalis na, sedan nasa bangketa. Dito naman sa side na to, kinakamana yung kanyang sedan Toyota Vios. Boss, makabuti dyan boss oh. Malayo boss, malayo. Honda City, may driver naman, titikita na lang po. After 5 minutes. Ay, sabi ni Kuya, araw-araw daw puno daw dito. May sedan dito tayo nakita. May mabutan tayong sedan pa dito, kantong-kanto. Kailangan 6 meters, bakante yung area. Dito naman meron pula, Mirage. Then labas tayo ng Paina Street. Eto, merong Hyundai at isang Mitsubishi na sedan. Again mga puro, pag meron naman driver, pag meron magpapatikit, tikita na lang po. Pero pagka kasama na rin natin ang barangay para mag-guide sa atin, para malaman natin kung saan yung mga area na kung meron one side parking. Saling Street mga puro, corner Paina, Tasbayan, ano na siya, yung border. Mga puro, ano na lang si Bossing, papatiket na lang. May driver na lumabas. Masikip yung area mga puro. Tapos marami pang illegally parked vehicles. Good morning Officer Santa Cruz, saludo to FTTM. Ito kantong-kanto mga puro.
Ayun na pa yan, ayun na pa doon. Oo, kanina pa. Hoy! Hoy! Tagal na po yan. Itutulak na namin nandiyan na kami. Lagi lang, tutulak nyo lang, tutulak. Hindi, doon na namin nalagay sa bahay. Oo, doon namin papasok namin sa bahay. Yun ang mapakatagal na yan. Kaya nga siya, na-flat kasi yan. Kakaano lang yan, dito lang pinapark boss kasi nakalit. Hindi ba pwede dito i-park eh? Oo nga boss, na-flat na kasi yan sir, kaya tinutulak na lang namin. Alright mga puro, presidential complaint po yung ating trabaho ngayong araw na to. At specifically na-identify natin ito sa sakyan na to. Hindi naman, papasok na lang namin dito. Yun. Kayo na pa kami dito. Hop! Atras ka muna! Mga puro, ito yung sa kantong-kanto rin. Sinasampa na. Si Bossing may driver yan. Papatiket na lang po yan. Tapos ito namang Toyota Vios. Sinasampa na rin po. And then nandun sa kabilang side, yung kaninang unang-una natin nakita, nasa bangketa pa. Parang meron naman silang garahe, kaya lang hindi pa nila pinasok ng ayos. Mas maganda niya sir, tanongin ho natin sa opisina. Kasi pag nagbigay ako sa inyo ng presyo niyan, kung magkano yung violation nyo, magkamali ako, magalit pa ho kayo sa akin. Obstruction po, sir. Kasi wala naman ho tayo dito dapat. Sa Quezon City Hall, Kalayaan Gate 3 sir. Ganda na lang po tayo dito sir. Alright, yan mga puro ano. At Sir guys, sinasabi nga na alamin na lang yung presyo doon sa may opisina dahil hindi na po tayo nag-discuss sa mga prices ng penalties sa kalsada. At ito nga po, ay hinihila na. Ito nakaangat na. Alright, nakasampa na rin po. Ito naman, may driver, kinikita na lang. Tapos yung nasa harapan, yung kulay puti, may driver din yata, nagpatikit na lang. Alright, yun lang. Pero ito, pinaka sobrang specific ng complaint letter natin mga puro. Ito yung may picture, tumpo lang sasakyan. Good morning Officer Rudel, saludo bossing, Tiren, mabuhay po kayo mga boss. Ito mga puro mukhang may driver na. May lumabas sa driver, papatigil na lang po yata yan, not unless kung nakaorasan na siya. Alright, kung mapasin nyo mga puro, palagari tayo, pabalik-balik ano. Kasi as much as we can, gusto natin i-cover lahat. Pero hindi po natin kayang sabay-sabay na Abulit pa! hindi natin kayang sabay-sabay kunan. Ito may bangga pala ito Yan binibidyoan po ng towing unit natin mga puro para yung mga existing damage katulad na ito hindi po isisi sa towing company. Hop! Payna corner Saling Street
yung meron pa tayo nahuli doon sa may bandang kanto. Meron din dito, nakikita na lang. Ito nahila na. Ito currently hinihila. Dito galing yan, yung kaninang umalis na. Tapos ito si Bossing, nakikita na lang din. Tapos ito yung pinaka-identified natin na kino-complain. At kantong-kanto po ay yung kanyang pinag-parkingan. Yung sedan, sinampa na rin. At ito na nga po ang kinukuha na itong pula. Hindi siya kanina mataw dahil nga may sasakyan pa dito. So ngayon na open na, pwede na ikamay yung truck natin para ito na po itong sasakyan. At meron na po yung impounding notice. Pagpahirapan mo sarili mo dyan, nakapagwala ka sa akin. Bakit hindi kasi makasumat eh? Nagsabi natin sila ano? Alright mga puro, antabi lang po tayo at ginagawa na ng impounding notice. Tapos sasampa na po dito. Alright, let's go. Alright mga puro, ito isasampa na nga po itong very specific complaint na talaga na-identify natin sa complaint letter natin. Presidential complaint po yan na hotline 8888. Kung di po kayo familiar doon, google nyo na lang po. At mga puro, diretso po na ito, Tumana Marikina. Tapos iiwanan po sila ng impounding notice. Diyan na nakalagay na ng details kung saan nila pupuntahan, ano na violation na nakamit ng kanilang sasakyan. And yes, may rates po yan para dito, light vehicle 1.5 first 4 kilometers. Tapos additional 200 per kilometer po yan hanggang Tumana Marikina. Alright mga puro, ito lang current operation. Di ba natin alam kung saan ang next destination natin. Ito rin nasa kanto, kasama rin hulihin dahil 6 meters intersection, kailangan open po siya. At yes, let's go guys. Uy, kasama rin pala natin ang tropa ng TRD. Saludo Officer Esteban, good morning po. Saludo bossing. Ayan, mga nami-miss natin boss, mga boss natin.
Alright, let's go guys. Purong pagmamahal. Puro magmamahal, mga puro gusto nyo ba ng carrot sticker katulad na ito? Punta lang kayo dito sa Telesin Philippines. Hanapin nyo si Ate Erica. Pumili kayo ng kahit na ano, kahit magkano. Bibigyan kayo ng sticker. Kung wala naman kayo bibili, pakita nyo lang na naka-like at naka-follow kayo sa FB page ni Telesin Philippines. Ito yung FB page nila. Tapos bibigyan kayo ni Ate Erica ng stickers. Pasya lang kayo dito. Nagkakatiwalaan natin. Vlogging accessories. GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone nga, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, live selling and all. Telesin Philippines ang kailangan nyo, huwag na kayong manap ng iba. Meron din po tayong Shopee and Lazada store. Discount dyan, gamitin nyo lang yung voucher Telepaw. Yan. So thank you so much, Boss Harold, Telesin Philippines. Let's go! Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.